Assalamualaikum mga beshi! So for today's ganap ay mayroong nag-comment sa TikTok kung mahirap ba daw ba ang trabaho ng isang housekeeper. Pero bago yan, kakatapos lang namin maglinis at lumabas kami para bumili sa may bakala. After 1 hour na pag-snack namin ay umulis na rin kami pauwi ng accommodation. Saturday nga sa mga araw na yan at general cleaning namin sa clinic na pinagtatrabahuan ko. Friday and Saturday kasi mga beshi ay walang tao sa my clinic. Pero pag Saturday lang kami nakakapag-general cleaning kasi pag Friday ay day off namin, syempre. So, tanong nga ni ate sa may TikTok, sa may comment section, ay kung mahirap ba daw talaga ang trabaho ng isang housekeeping. At nag-request pa siya kung pwede ba daw akong mag-vlog sa daily routine ko sa clinic na pinagtatrabahuan ko. Actually, mga beshi, meron akong vlog doon sa unang Facebook page ko. Ang kaso lang mga beshi ay na-restrict na, kaya gumawa ako ulit ng Facebook page. So, kung ako ang tatanungin kung mahirap ba yung trabaho ko bilang isang housekeeping, well, mga beshi, lahat naman ng trabaho ay mahirap. Oo, para sa akin mahirap ang trabaho ng isang housekeeping. Dahil hindi lang paglilinis ang tatrabahuin mo. Marami ka pang pagdadaanan doon bukod sa mga pasyente o mga staff na nakapalibot doon sa clinic na pinagtatrabahuan mo. Tatrabahuin mo rin kung paano maging mahabang pasensya mo, ganun. Kasi hindi lang yung paglilinis ang tatrabahuin mo bukod sa pasyente, sa mga staff o doktor na nakapalibot doon sa'yo. Pero pag nagtagal ka naman doon sa isang area ay masasanay ka rin naman. Kumbaga, sa una ka lang talaga mangangapa, pero kapag katagalan na, ay masasanay ka rin. Alam nyo mga beshi, lahat naman ng trabaho ay mahirap. Pero kung pangungunahan ka ng takot, ay naku, talagang hindi ka makaka-apply bilang housekeeping, charis. Hindi, joke lang. Pero kailangan, lakasan mo yung loob mo. Kasi pinasok mo to eh. Lalo na kung nandyan ka na sa trabaho mo, laban lang ng laban. Isipin mo lang lagi mga beshi na kaya ka nandito is para sa pangarap mo. Hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at para sa future mo. Inshallah. Pero aminin ko sa inyo mga beshi, kapag pumapasok ako sa mga ganitong klaseng trabaho, ay pinangungunahan talaga ako ng takot. Promise. Syempre, tao lang din naman tayo na hindi tayo perfect. Pero ang ginagawa ko lang mga beshi, nilalakasan ko yung loob ko, nagpe-pray ako. Nagpe-pray ako na sana lahat ng mga pagsubok na dumaan sa akin ay kayanin ko. Lalo na ngayon, habang tumatagal ay pahirap na yung area ko, charis. Hindi lang pahirap, patoxic na rin ang patoxic. Pero lahat naman ng area o lahat naman ng trabaho ay may mga ganyang klaseng environment. Nasa sayo lang kung paano mo siya i-handle. Ako minsan, nagiging wild din ako, char. Pero kailangan ko lang magpahinga, ipahinga yung utak ko at i-refresh ulit. Pagkatapos ko i-refresh yung utak ko, ay laban lang ulit, ganun. Nai-stress din ako minsan, mga beshi, sa trabaho ko. Pero yung stress ko, mga beshi, mga 1 hour lang, char, may oras. Hindi rin naman kasi dapat na maging stress tayo ng bonggang-bongga, ganun. Kasi tayo rin ang mahihirapan. Tayong mga OFW ay bawal tayong magkasakit. Anyway, hanggang dito na lang. Sana ma-like at i-follow nyo itong aking Facebook page para updated kayo sa susunod kong videos. At kakain na rin ako dahil gutom na ang person. So, ang ulam natin for today's video ay dilis at scrambled egg. Hindi naman siguro halatang gutom ang person, no? Charis. So, yun lang. Thank you sa panonood.